Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 1-0 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Dumating si Alma sa grupo ni Noel matapos makita ang anunsyo ng recruitment sa gitnang plaza. At ipinahayag ang interes na sumali. Si Noel, ang leader ng grupo, ay una nang nagnanais na mga lalaki lang ang i-recruit ngayong pagkakataon dahil sa mga issue sa mga babaeng seeker noon, kahit na hindi siya nagbanggit ng kasarian sa anunsyo. Nang makita si Alma ng personal, medyo nagulat si Noel dahil sa komplikasyon na dulot ng sitwasyon, pero nagpasya siyang ipagpatuloy ang proseso dahil naroon na si Alma. Nagpakilala si Alma ng may kumpiyansa, sa kabila ng mga bulungan mula sa iba na nag-aakalang baka masyadong bata pa siya para maging seeker. Laking gulat ng lahat nang sabihin niyang siya ay 21 taong gulang na, mas matanda pa kay Noel, at malayo sa pagiging bata. Nagsimula ang panayam, ngunit mabilis itong naging magulo dahil sa mga walang saysay na tanong mula sa mga miyembro ng grupo ni Wolf. Tinanong ni Wolf kung ano ang paboritong pagkain ni Alma, strawberry, samantalang isang babae ang nag-usisa tungkol sa mga hilig niya, at may isang lalaki naman na nagtanong kung mahusay ba siyang mag-ipon ng pera. Naging personal pa lalo ang mga tanong nang itanong ang mga sukat ng katawan ni Alma, na sinagot naman niya ng walang pag-aalinlangan. Sa kabila ng mga hindi seryosong tanong, nanatiling kalmado si Alma, sinasagot ang bawat isa, kasama na ang kakaibang tanong tungkol sa paborito niyang libro, 100 Techniques to Make Tough Guys into Girls. Nang ibalik ni Noel sa maseryosong tono ang usapan, tinanong niya si Alma tungkol sa trabaho at ranggo nito. Ibinunyag ni Alma na isa siyang si Rank Scout, isang mahalagang papel sa grupo dahil sa kakayahan ng scout sa pagdetect, lalo na sa mga ekspedisyon sa mga ibais. Gayunpaman, inamin ni Alma na wala pa siyang aktwal na karanasan bilang seeker dahil kamakailan lang siya nakarehistro matapos magsanay kasama ang kanyang lolo sa kabundukan. Bagaman nababahala si Noel sa kakulangan ng karanasan ni Alma, nagulat siya nang sabihin ni Alma na hindi siya interesado maging seeker, ang tanging interes niya ay si Noel, na apo ng kilalang Overdeath. Ibinunyag ni Alma ang nakakagulat na koneksyon sa lolo ni Noel. Ang kanyang lolo, si Alcor Ludicaray, ay isang kilalang asasin at tagapagtatag ng isang kilabot na organisasyon na tinatawag na sekta ng mga asasin. Kilala si Alcor sa kanyang malupit na pagpatay at nawalan siya ng kanang braso matapos makipaglaban sa lolo ni Noel. Nang mabanggit ang pangalan ni Alcor, nagulat ang buong bar dahil sa takot at kabantogan ng kanyang kasaysayan bilang isang malamig bugtong mamamatay tao na minsang pumatay ng buong grupo sa utos ng Santo Papa. Ang pagsisiwalat na si Alma ang kanyang apo ay nagdala ng tensyon sa buong silid, lalo na kay Logan, isang makapangyarihang seeker, na nagpakita ng pagdududa at galit. Inakusahan si Alma ng kasinungalingan upang makapasok. Si Logan ay labis na nainis, lalo na't may mahigpit na mga patakaran para sa mga seeker pagdating sa kanilang ranggo at katayuan, lalo na sa pagpasok sa bar kung saan tanging mga may karanasan lang ang pinapapasok. Pinatindi ng mga tao sa paligid si Logan, kaya naging lantaran ang kanyang galit at hinamon si Alma sa isang laban upang patunayan ang kanyang sinasabi. Hindi natinag si Alma at nagmungkahi siyang patunayan ang kanyang lakas. Itinuro niya si Logan, tinawag itong mayabang na unggoy na lalo pang nagpagalit kay Logan. Si Logan, na ipinagmamalaki ang kanyang lakas bilang isa sa pinakamalakas na seeker doon, ay nangakong paparusahan si Alma. Ngunit nanatiling kalmado si Alma, handang ipagtanggol ang sarili. Ang sumunod ay isang maikli ngunit matinding laban. Si Logan, natiwala sa kanyang kakayahan, sumugod kay Alma, ngunit naiwasan ng huli ang bawat atake ng madali. Sa kabila ng reputasyon ni Logan bilang isang magaling na mandirigma, tinapos siya ni Alma sa loob lamang ng ilang segundo sa pamamagitan ng mabilis na sipa sa kanyang leeg, dahilan upang mawalan siya ng malay. Nakamasid ang buong bar, pati na ang grupo ni Noel at Wolf, sa isang katahimikan ng pagkabigla. Ang mabilis na pagkapanalo ni Alma ay nagpapatunay hindi lang ng kanyang kakayahan sa labanan, kundi pati na rin ang kanyang pagiging apo ni Alcor Ludicaray. Lubos na humanga si Noel sa lakas at pagiging kalmado ni Alma.
Kaya't nagdesisyon siyang tanggapin ito sa kanyang grupo, na pagtanto na maaaring maging mahalagang kaalyado si Alma. Ang panayam, na nagsimula sa mga hindi seryosong tanong at pag-aalinlangan, ay nagtapos sa isang malinaw na pagkilala na si Alma ay hindi basta-bastang aplikante. Siya ay may malalim na koneksyon sa mga alamat at may kakayahan upang suportahan ang kanyang mga pahayag. Habang umingiti si Noel, tinanggap niya na si Alma, sa kabila ng kanyang kakaibang pinagmulan at kakulangan sa karanasan, ay maaaring maging bagong kaalyado na kailangan ng kanyang grupo. Dito nagtatapos ang ating buod ng Kabanata 1-0 ng Most Notorious Talker. Mula sa bawat kwento, unti-unti nating nasaksihan ang paglago ng mga karakter at ang patuloy na paglalim ng kanilang mga laban at pagsubok. Habang bawat yugto ay nagbibigay ng mas maraming tanong at sagot, nasasabik tayong makita kung ano ang susunod na mangyayari. Hanggang sa muli, sabay-sabay nating abangan ang susunod na kabanata ng kwentong ito, handa na sa mga bagong emosyon at laban na darating.